Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po muna inyong makakasama sa loob ng 2 oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ako po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, shear line at amihan patuloy na magpapaulan sa mga lalawigan sa Luzon at Kabisayaan. Epekto ng El Nino ramdam na sa mga palayan sa Zamboanga del Norte. Pangulong Bongbong Marcos hiwalay na nakipagpulong sa mga senador at kongresista matapos kanselahin ang LEDAC meeting. Administrative tasks ng mga guro finally inalis na ng DepEd. Mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ayon sa Department of Health. At call center agent arestado sa kasong rape sa Muntinlupa City. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong 26 sa buwan ng Enero 2024. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa inyong pong mga talapitan. Live din na napapakinggan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan ng 18 relay stations ng DZRH, radyo natin at Aksyon Radyo. Sa detalye po ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita ngayong umaga. Patuloy na magpapaulan ang shear line sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, apektado ng shear line ng Bicol Region, Southern Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Capiz at Eastern Visayas. Samantala ang Northeast Monsoon o amihan naman ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Aurora at nalalabing bahagi ng Quezon Province. Asahan din ang pabugso-bugsong pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa epekto ng localized thunderstorms o pulupulong pagulan. Nagbabala naman ang Pag-asa sa mga residenteng apektado ng shear line at amihan na maging alerto sa posibleng flash floods at landslide. Sa iba pa nating mga balita, mahigit 717,000 na ang pinsala ng El Nino phenomenon sa mga palayan sa Zamboanga del Norte. Nakasaad dito sa inilabas na unang El Nino Bulletin ng Department of Agriculture ngayong taon. Sa datos mula sa DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, 22 magsasaka sa probinsya ang naperwisyo ng tagtuyot habang apektado ang 22.25 hektarya ng kanilang palayan. Balak ng DA na magsagawa ng cloud seeding operations sa lalawigan at ipakilala sa mga magsasaka ang drought-resistant na pananim. Alas 4:11 ng umaga, kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakatakdasa ng LEDAC meeting kasama ang mga senador at kongresista. Ayon kay Senadora Amy Marcos, nagsagawa na lang ng hiwalay na executive session ang Pangulo sa mga lider ng dalawang kapulungan sa gitna ng girian sa People's Initiative. Ito ang unang pagkakataon na hiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos sa mga lider ng Senado at Kamara. Sinabi ni Senador Marcos na kailanman ay hindi magiging hadlang ang Senado sa pagpasa ng mga batas kasama ang pag-amyenda sa konstitusyon na tungo sa ikabubuti at ikaunlad ng bayan. Sabi ng Senadora, ang People's Initiative ang siyang nagiging sagabal sa tuloy-tuloy nilang trabaho para sa kapakinabangan ng taong bayan. Solido ang mga senador sa pagtutol sa People's Initiative at hinihinala nilang si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito.
Sa kaugnay na balita, umapela si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Pangulong BBM na kausapin ang pinsang si Speaker Martin Romualdez para itigil na ang People's Initiative sa charter change. Ayon kay Pimentel, dapat nang itigil ni Romualdez ang kalokohan sa pagsusulong ng inisyatibang hinayjack na ang Kamara o na ng Kamara. Nakasisiraan niya sa legislative work ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersiya sa pagtutulak ng People's Initiative. Sinabi ni Pimentel na kung makikialam si PBBM ay maiiwasang magkaroon ng legislative crisis. Tinawag naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na unconstitutional ang People's Initiative para sa charter change. Ayon kay Carpio, dapat itong ipatigil ng Commission on Elections at ibasura ang mga nakalap na lagda sa ilalim anya ng mga probisyon ng 1987 Constitution at sa Lambino versus Comelec case noong 2006 sa Korte Suprema. Sinabi na maaari lang isulong ang People's Initiative ang mga amendment at hindi rebisyon sa saligang batas. Samantalang sa Constitutional Convention at Constituent Assembly, maaaring magpanukala ng parehong amendment at pagrebisa ng konstitusyon. Alas 4:13 ng umaga, kukwestiyonin ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa Korte Suprema ang People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay Alvarez, nangangalap na siya ng mga ebidensya para suportahan ang kanyang petisyon. Sinabi ng dating House Speaker na bukas siya sa mga senador na nais makiisa sa ihahain niyang petisyon. Matatanda ang pinatalsik si Alvarez ng kanyang mga kasamahan bilang House Speaker bago ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 at pinalitan ni Congresswoman dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alas 4:14 ng umaga, sa iba pa nating mga balita, aalisin na ng Department of Education. At palagi ko maraming mga guro ang talagang natuwa ho rito dahil aalisin na yun hong administrative task o yun hong mga trabaho na walang kinalaman sa pagtuturo ng mga guro sa pampublikong paaralan. Ito ang inanunsyo ni VP at Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa presentasyon ng 2024 Basic Education Report sa Pasay City. Ito ay para matiyak na epektibo. Sinabi ni VP Sara na kukuha ang ahensya ng 5,000 administrative personnel ngayong taon para ho ito dun sa mapupunan na aalising administrative tasks sa mga guro. So kinakailangan mag-hire ng 5,000 administrative personnel bukod pa sa kinuhang 5,000 na noong 2023 o noong isang taon. Magbibigay rin anya ang Department of Education ng karagdagang maintenance and other operating expenses o MOOE para makapag-hire ang mga paaralan ng kailangang administrative support staff. Narito ang tinig ni Vice President Sara Duterte. With this, our teachers will not have to absorb additional financial burden for CPD units. Finally, we have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department order on the removal of administrative tasks for teachers will be released and the corresponding Strand Memorandum will be released next week. Yan ho ang bahagi ng talumpati ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa ginanap na 2024 Basic Education Report sa Pasay City kahapon. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:16 ng umaga, sa kaugnay pa rin na balita, pabor si National
chairman ng Teachers Dignity Coalition na si Teacher Benjo Basas sa hakbang ng Department of Education na alisin na ang administrative tasks sa workload ng mga guro. Reaksyon nito ni Basas sa second Basic Education Report ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, ibinunto ni Basas na kinakailangang tukuyin ng DepEd ang mga administrative task na aalisin sa mga guro. Task gaya ng discipline officer, no, o kaya ay ginagawang guidance teacher, mga ganyan, kasi wala tayong system na kakaunti, no, considering na dapat malaki yung i-allocate ng gobyerno, no, under guidance and counseling act. So mga ganun po, no, and aside from that, meron pa din talaga, no, hindi mawawala yung mga, well, iba teaching related, like of course, so, yung paggawa ng grade, yung paggawa ng mga standard deviation, ano po, so yung mga test results, no, of course, no, yan ay hindi naman natin maaaring iasa rin, ano, sa ibang mga tao, no. Kaya kahit ano sabihin natin, no, well, bahagi naman ang aming pag-aaral sa mga education course po, no, yung ilan po sa mga ito, no, ang iniaangan lang ng mga guro ay yung talagang entirely walang kinalaman po, no, sa pagtuturo. Pagtuturo, yan. Ang tinig ni Ginoong Benjo Basas sa National Chairman ng National Teachers Coalition o ng Teachers Dignity Coalition. Oras natin alas 4:18 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas! Biyernes pa lang ho ngayon at bagamat mabilis ang pasok ng pagpapalit ng araw, ano ho, may kabagalan pa rin eh. Parang sinasabi ng ilan na kung hindi ka nga masyadong busy, sabihin natin na, Enero pa rin? Ganun pa rin ang dating, ano? 2 minuto na lang bago mag-alas 4:20 ng umaga, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing no-bully zones ang lahat ng paaralan sa bansa. Sa presentasyon ng Basic Education Report 2024, pinasisiguro ni PBBM na Sanctuary for Diversity, Resource Center, Mental Health Nurturer at kalasag sa banta ng droga ang mga eskwelahan. Ayon sa Pangulo, kailangan makita sa bawat silid-aralan ang mga reforma ng gobyerno sa educational system ng bansa. Inatasan din ng Pangulo ang DOH na makipagtulungan sa DepEd upang mapalakas ang health centers na sumusuporta sa network of school-based health facilities at dental clinics. Bumaba naman sa 88.85%, 88.85% ang bilang ng mga estudyanteng tumigil sa pag-aaral dahil sa teenage pregnancy at maagang pagpapakasal. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, bunsod ito ng pagpapakilala ng ahensya sa Alternative Delivery o Learning Programs. Binuksan din anya ang 1,000 teen centers para sa health resources at referrals at binuo ang mga Child Protection Committee. Sinabi ni VP Sara na patuloy na pinalalakas ng DepEd ang mga mekanismong poprotekta sa mga estudyante sa lahat ng uri ng karahasan, sexual abuse, exploitation at diskriminasyon. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayon pa rin hong 26 ng Enero 2024. Tayo po ay patuloy na napapakinggan live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa inyo po mga talapitan at 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang totoong number 1 po ang Magandang Umaga Pilipinas. Bumaba naman ang kaso ng dengue sa bansa sa unang bahagi ng Enero sa gitna ng pananalasa ng El Nino phenomenon. Ayon sa Department of Health, nagsimulang bumaba ng 16% ang dengue cases noong December 3 hanggang December 16 na nasa 8,629. Lalo itong nabawasan sa 5,572 nitong papasok ng buwan hanggang Enero 13.
Pero sabi ng DOH, maaari pa ring magbago ang nasabing datos dahil sa mga huling konsultasyon o reports kaugnay ng sakit. Sa kabila ng pagbaba ng kaso nationwide, dumami naman sa 635 ang mga nadali ng dengue sa Caraga Region sa nakalipas na 4 na linggo. Babalikan ho natin ang ilan pang mga maiinit na balita at reports dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Joel Reyes. Pilipinas ang oras, 4:22 ng umaga. RH number. Alas 4:25 na ho ng umaga. Kayo pa rin ho ay nakitutok sa DZRH. Ang kauna-unahan sa Pilipinas, dito pa rin ho sa programang MUP. Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Joel Reyes. Ngayon pa rin po araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Enero 2024. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, arestado ang isang call center agent sa kasong rape sa Alabang, Muntinlupa City. Dinakip ng Makati Police ang call center agent na itinago sa pangalang Raven sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Presiding Judge Karen Mati C. ng Makati Regional Trial Court Branch 145. Si Raven ay nasa pang-8 most wanted person ng Southern Police District sa unang quarter ng 2024. Samantala, arestado naman ang isang lalaki na inakusahan ng panggagahasa sa 14 anyos na dalagita sa Puerto Princesa City. Tinukoy ng mga pulis ang suspect na si J. Mark Briones. Lumabas sa investigasyon na nakilala ni Briones ang biktima sa Facebook at nang magkita sila ay dinala niya ang dalagita sa isang lodging house. Doon umano pinagsamantalahan ng suspect ang biktima at kinuhanan pa ng video habang sila ay nagtatalik. Nahaharap ngayon ang suspect sa patong-patong na kaso dahil sa kanyang pangmumolestya sa biktima. Alas 4:27 ng umaga. Magsilbi ho sana itong babalaan ho doon sa mga tinatawag na, may tawag ho sa mga ganito, yung mga pumapatol ho sa minor de edad, hindi ho dapat tinonormalize yung mga ganito, meron tayong mga nababalitaan na matagal na naging sila. In fact, malalaking tao, politiko, na iba-iba, marami ho. Pero kung titingnan ho yung hindi ko sa nagiging KJ tayo, pero kung titingnan ho natin yung background kung kailan naging sila, abay minor de edad pa lamang yung bata, yung babae o kahit lalaki na minor de edad pa lang, sila na pinapatulan ho. May tawag ho ganun, pedophilia ho. Hindi ho ito dapat ginagawang normal, lalo na ho sa panahon ho ngayon. At may isa pang tawag dyan, yung grooming yan dahil 'di ba pag bata tapos mas matanda yung naging kapartner, sinusuportahan, binibigyan ng kung ano-ano, gumaganda yung uri ng pamumuhay, okay naman yun. Pero parang sugar daddy naman sabi ni Norman dito. Pero yun ho, pangit ho yung ganun. Hindi ho dapat tinonormalize yung mga ganong sitwasyon dahil minor de edad ho yan. Aminin man ho natin sa hindi, kahit hindi ho yan mukhang bata. May ganun ho, lalo sa panahon ngayon, minor de edad pero hindi mukhang bata. Yung pag-iisip ho niyan, developing stage pa. Marami pang hindi natututunan sa mundo at kailangan ng gabay ng adult, ng mas nakatatanda sa kanya. At hindi dapat sinasamantala. Maganda Umaga Pilipinas. Balita naman tayo sa probinsya, lalaking aksidenteng nabaril sa ulo yung aksidenteng nabaril sa ulo sa birthday celebration ng kanyang anak sa bayan ng Alang-Alang sa Leyte, patay. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Isang lalaki na sawi matapos aksidenteng mabaril sa ulo sa bayan ng Alang-Alang, Leyte. Kinilala nilang Alang Leyte PNP Chief of Police Major Joshua Binchequillo ang biktima, si Mark Indik, 28 anyos, supervisor ng Metro Mall, Alang-Alang, Leyte, residente ng Barangay Cogon sa naturang bayan. Bago insidente nag-inuman ang biktima sa kanilang bahay dahil sa birthday celebration ng kaniyang anak na 1 taong gulang pa lamang. Sa kasagsagan ng inuman, pumunta ang biktima sa likod ng kanilang bahay
para magpaputok ng baril ang kalibre 38. Nahabol ito ng kaniyang misis para pigilan, subalit nakalabit ang gatilyo, pumutok, tinamaan ang ulo ng biktima. Tinagbo pa ito sa Sisto Sumiasis Hospital sa bayan ng Palulit, subalit ideklarada dead on arrival ang attending physician. Lang oras muna ang lumipas bago makumpiska ang baril. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Naalala ko tuloy yung tabayanan nyo yung follow-up ni RH29 Boy Gonzales. Doon ho sa inirereklamo kahapon nung magulang na yung guro ng kanyang anak dyan ho sa isang paaralan sa Maynila. Dahil lang sabi kahapon, supposedly dapat nakapag-meeting sila with the school heads at ng officials ng DepEd. So ang tabayanan ho natin, ano ang naging kasunduan, o kung nagkaroon ng kasunduan, nakapag-file ba ng kaso. Biruin nyo ho, yung teacher na dapat pangalawang magulang ng mga, sabi nga ni Boy G, ni Kuya Boy Gonzales kahapon, magulang na dapat tumatayong pangalawang anak ng ating mga anak, ng dapat siyang gumagabay sa kanila. Pagkakatiwala ho natin dahil tayong mga magulang naman, lalo na ho, marami sa mga magulang ngayon nang nagtitiwala rin naman dahil yun na nakagisnan pagtitiwalaan yung mga guro, pagtitiwalaan yung eskwelahan dahil araw-araw pumapasok, doon natin inihahabilin na ang kaligtasan ng ating mga anak. Tapos may mga babalitaan tayo ng mga ganito nangyayari na pumapatol sa kanyang Gis anyos na anak, 10 years old lang ho yun, na grade 5 student. Talaga naman tinamaan na magaling itong mga ganitong uri ng tao. Kahit ano pang profesyon yan, di natin inaatake ho ang anumang profesyon, kahit teacher o ano pa man yan, kahit anong profesyon man yan, nasa sa tao ho yan. Kung ikaw pumapatol sa bata at grooming, ginugroom, pedophilia, sinasamantala mo yung kamusmusan ng isip ng bata, shame on you. Magandang umaga, Pilipinas! Oras ho natin, alas 4:32 ng umaga, hinimok ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang lahat ng establishmento na sumunod sa batas kaugnay ng pagbibigay ng diskwento at iba pang benepisyo sa milyong-milyong senior citizens, persons with disability o PWDs at solo o single parents. Ginawa ni Speaker Romualdez ang apela kasabay ng kanyang pagkilala sa Starbucks sa pagbibigay nito ng 40% discount sa mga senior citizen, PWD, Medal of Valor awardees at iba pang mga benepisyaryo. Ibinigay ng Starbucks ang diskwento noong Miyerkules na mas mataas kumpara sa 20% nakasaad sa batas. Pinuri rin ng leader ng Kamara ang San Miguel Corporation sa pagsuporta nito sa pagbibigay ng 20% discount sa mga senior citizen at PWD sa pagbabayad ng toll fee sa mga pinatatakbo nitong expressway at skyway. Hinimok naman ni Speaker Romualdez sa mga tollway operator at sangay ng ahensya ng gobyerno na agad ilabas ang detalye ng pagbibigay ng diskwento. Sana lang talaga hindi umabot palagi sa pagkakataon na kinakailangan nating umabot sa Senado, sa Kamara, yung mga ganitong issue ng dapat naman, karapatan naman ng ating mga mamamayan. Katulad na lamang nitong pagbibigay ng senior citizens discount. Lagi ng issue to sa mga fast food chains na bakit isang produkto lamang at ano ba talaga ang dapat na ipinatutupad? Isa lang ba sa isang produkto lang ba doon sa order yung discount o kabuuang bill yung dapat na nilalagyan ng 20% discount? O nagva-vary ba yun sa kung sino ang magbabayad? Dahil yun ho ang medyo malabo ho dito no? Saan ba talaga nag-a-apply yung 20% discount? Sa total bill ba o pipili lang ng isang item dun sa in-order, no? Sinasamantala ho kasi lalo na ho ng mga malalaking restaurant, fast food chain. Wag, sabi nga ni kung nakatutuko kayo kahapon, sabi nga ng 2x2, wag titipirin yung 20% discount, wag titipirin yung pagbibigay ng diskwento na nakasaad naman sa batas natin dahil nababawi na rin naman ho yan at pwede naman niyang i-file
as expenses. Kung di ako nagkakamali, kung ganun nga ho yung pagkaintindi ho natin kahapon. Ano? Pero just the same, hindi ho natin dapat ipinagkakait ang para kay Juan. Magjowa at isang kasabwat sa iligal na pagpapakalat ng droga, arestado, baril at droga na kumpiska sa Limay, Bataan. Sa buong detalye, RH37, Danny Kumilang. Danny? Arestado ang isang magjowa at kasabwat ng mga ito sa pagtutulak ng droga matapos mahulihan sila ng shabu at baril sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Doli, Limay, Bataan. Sa report mula kay Limay Chief Major Dennis Duran, ang mga naaresto ay kinilala na sina alias Jaira 24 na taga Kataning, Balanga City at alias Mel 36 anyos na taga Abukay, Bataan na ito'y magjowa at isang kasabwat nila na si alias Bingo 41 anyos na taga Limay, Bataan. Nakumpiska sa kanila ang 20.15 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa mahigit sa 137,000 piso at nakumpiskan din ng isang 38 caliber na kargado ng 3 buhay na bala. Matapos arestuin ang mga sospek, binasahan sila ng kanilang mga karapatan. Dinala sila sa Limay PNP Station para sa documentation at disposition sa kasong isasampang kaukulang kaso mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Sa iba pa nating mga balita, final na at hindi na palalawigin pa ang bagong consolidation deadline para sa PUV Modernization Program na pinalawig po hanggang Abril 30. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sapat na ang 3 buwang extension na ibinigay ni Pangulong BBM. Sinabi ng kalihim na hindi na niya ulit irerekomenda kay Pangulong Marcos na palawigin ang deadline na 8 beses nang na-extend. Bago palawigin ng presidente, sinabi ni Bautista na itutuloy na sana ng gobyerno ang programa maski 76% pa lang ang consolidation rate sa buong bansa. Umaasa ang DOTR chief na tataas ng 85% ang magpapakonsolidate sa pagtatapos ng bagong deadline. Hinimok naman ng mga senador ang gobyernong busisiin maigi ang PUV Modernization Program sa loob ng 3 buwang extension sa consolidation deadline. Ayon kay Senador Grace Poe, ito'y upang matukoy ng pamahalaan ang mga pakinabang ng programa at mas maunawaan ang patuloy na pagtutol rito ng ilang transport group. Malaki anyang hadlang sa rollout ng modernization ang mahal na modernized jeep at hindi ito dapat isantabi na lang ng gobyerno. Para naman kay Senadora Amy Marcos, dapat humanap ang gobyerno ng makatarungang plano para sa mga umaaray na operators at drivers. Balita pa rin ho tungkol sa mga tsuper. Tinawag ng Pasang Mazda na malaking bagay ang naging desisyon ni PBBM na i-extend ang consolidation deadline ng PUV Modernization Program hanggang April 30. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Pasang Mazda President Ka-Obet Martin na dahil sa naging hakbang ni PBBM ay magkakaroon pa ng oras at sapat na panahon na ayusin sa LTFRB ang mga dokumento ng mga hindi pa nakakatugon sa consolidation. Ayon kay Ka-Obet Martin, base sa pag-uusap nila ni DOTR Secretary Jaime Bautista, pinabubuksan ito ang opisina ng LTFRB sa lahat ng rehiyon, Central Office at NCR para dinggin ang lahat ng mga problema at hinaing ng mga hindi nakauunawa sa consolidation. Nilinaw din ni Martin na walang nangyayaring phase out sa mga jeepney. Wala ho tayong phase out, ka-Henry. Kaya nga, oo. Wala pong phased out, mag-consolidate lang kayo. Sumunod lamang kayo sa ating pamahalaan. Hindi ba mapipace out yung mga luma at kakarag-karag na nga? Yung pong mga luma na yan, ang kautusan po dyan, i-rehab na itong rehabilitation na ito ay magbabase rin doon sa Philippine National Standard para ang hanap po nila tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, kung talagang parang rolling copy na yan ka-Henry, ay hindi naman siguro na dapat pang masakyan sapagkat una po tayo nagsiservis sa ating mananakay. Number 1, kaligtasan po ng ating mananakay. Kaayusan po ng ating sasakyan. Siyempre yung roadworthiness
na ang kailangan natin para hindi magkaroon ng aksidente at malibre sa kunang ating mga mananakay. Oo nga, wala nga naman talagang sinasabing phase out, ano? Wala naman nagde-declare, wala naman kahit naman sa gobyerno, kahit naman yung mga transport groups natin, wala naman sinasabing may direktiba na i-phase out yung mga lumang jeep. Pero ang tanong ano ba ang nangyayari? Ano ba ang mangyayari after pagpa-consolidate dito sa PUV modernization program? Ano ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Yung sabi nga ng mga nakapanayam nating transport group wala naman nagsasabi na ang phase out, wala namang magbubukang bibig na sa gobyerno man o sa anumang grupo na merong interest dito ho sa pagbili ng mga modern jeep and minibus. Wala naman nagsasabi na merong phase out pero tingnan lang ho natin sa mas malawak na perspektibo. Ano ho ba ang mangyayari after ng lahat ng ito? Mananatili pa rin ba yung iconic design ng mga jeep na nakagisna na natin o darating yung panahon na lahat ng mga nakikita nating jeepney ay itsurang minibus na? Lang naman, tayo naman nagtatanong lang. Ano? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:41 ng umaga, sa ilan pa nating mga balita, hindi sapat para kay Senadora Amy Marcos ang 3 buwang pagpapalawig sa consolidation deadline para sa PUV modernization program. Ayon kay Senador Marcos, makatarungan at katanggap-tanggap na plano para sa operators, drivers at commuters ang kailangan. Bagamat pinuri ang hakbang ng kanyang kapatid na si PBBM, dapat anyang gamitin ang extension para makahanap ng mas magandang solusyon upang makapagpatuloy sa hanap buhay ang mga tsuper. Sinabi ng senadora na imbis ialok ang jeepney phase out, kailangan ng gobyerno ang malawak na estratehiyang magbibigay prioridad sa pangangailangan ng lahat ng Pilipino. Gaya anya ng pagsasailalim sa mga jeep, sa retrofitting na may mas malinis na makina, paggamit ng mas malinis na fuel at pagpapabuti ng mga pamantayan sa kaligtasan sa pagmamaneho. Pinungkahi rin ng senadora na palawakin at pagandahin ang mga kalsada, tulay at mga sistema ng mass transit para mapaluwag ang daloy ng trapiko at lumikha ng iisang maayos na konektadong network. Welcome naman sa dalawang transport group ang naging desisyon ni PBBM na i-extend ang deadline ng consolidation hanggang Abril at 30. Gayunman, inihayag sa DZRH ni Camody Floranda, National President ng Grupong Piston, na hindi sila titigil na panawagan sa gobyerno na ibasura ang PUV Modernization Program. Pinapurihan ng Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o Manibela ang naging hakbang ni PBBM at inihayag din ito na welcome din sa kanilang makasama ang mga consolidated. Noong mga nakaraang araw ay inaprubahan ni PBBM ang deadline ng extension ng consolidation ng PUVs base sa rekomendasyon ni Transportation Secretary Jimmy Bautista. Sa atin po ay ni-welcome natin yung 3 buwan. Pero ang siyempre, sinasabi nga natin, hindi kailangan ng 3 buwan Dahil lang may problema yung programa, baka pwedeng pag-aralan pa ng administrasyon at ng DOTR. At ipananawagan talaga natin sa ating mga local association yung pag-overhaul ng ating mga makina pansamantala hanggat hindi tayo nakakaano ng mga bagong jeep. Dahil sa ngayon ay mayroon namang inilalako ng mga jeep. Pero ang isang problema ay wala pa sa market. Umaga, Pilipinas! Marami nga naman talagang choices kung iconic jeep lang ang pag-uusapan. Siyempre, nandyan nag-aalok unang-una ang Francisco Motors at marami pang iba't ibang mga manufacturers na nag-aalok na mapanatili yung iconic design ng mga jeep. Pero kung hindi tutulungan kasi ng ating pamahalaan na mai-market ito sa ating mga jeep at di natin alam kung ano ba ang mas matimbang, kung ang papaboran ay ang mga katulad ng minibus. Sino nga ba importer ng mga minibus na yan? Bakit hindi natin nababalitaan sino ba ang mas makikinabang sa lahat ng ito? Pero kagaya nga na sinasabi ni
Kamodi ng grupong Piston, ano ho, may jeep naman, may mga nagpaparada, may mga nagpapakita ng iconic design, pero nasaan sa market? Bakit hindi ho ganun ka-accessible, kumbaga? Alas 4:45 ho ng umaga ang ating oras. Gising na, bango na, kape-kape na. Sa mga may pasok pa ho ngayon, araw pa rin ho tayo ng Biyernes, hindi pa ho Sabado. Bagamat mabilis ang pagpapalit ng araw, may pasok pa ho sa mga eskwela at sa trabaho. Ano man ho ang inyong pinapasukan, mas maganda na para hindi ma-traffic at ngayon ay Friday, ay paniguradong kakapal na naman ang volume ng mga sasakyan. Balita naman tayo sa probinsya, bangka tumaob dahil sa malakas na alon sa Catanduanes. Kamusta mga sakay mula sa radyo natin Virac? May ulat si Ray Boton Jr. Ray. Dahil sa nararanasan na amihan at mataas na alon dala ng gale warning sa northern coast at eastern coast ng Catanduanes, ay tumawag isang bangka lula ng 2 mangingisda bandang alas 8 ng umaga noong Enero 24, 2023 sa karagatan partikular sa Maturin Rock na matatagpuan sa Barangay Baldok sa bayan ng Pandan sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon sa MDRRMO Pandan, itinawag ang insidente ng mga barangay official sa nasabing lugar. Kwento ng 2 mangingisda habang papauwi na sana at nagmamaniobra pabalik dahil sa malakas na alon ay sumalubong ang 2 matataas na alon na nagpataob sa kanilang bangka. Dito na tumawag ang 2 mangingisda ng tulong sa mga barangay opisyal. Agad namang nag-rescue ang mga residente roon at wala namang nasugatan at nakauwi sa kanilang residensya ang 2 mangingisda habang hinatak na lamang ang bangkang tumaob sa barangay Marambong na kalapit din ng kanilang barangay. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga. RH number. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy pa rin ho tayo sa ating mga mainit na balita dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Kabayanihan ng Special Action Force ginunita o sa 44 ginunita ng Pangasinan PNP at ng LGU sa San Nicolas, Pangasinan. Buong detalye RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Ginunita kahapon ng pamahalang lokal ng San Nicolas ang National Day of Remembrance Day para sa kagitingan at kabayanihan ng Special Action Force sa 44 na sumabak sa Upland Exodus sa Maguindanao noong January 25, 2015. Ang nasabing seremonya ay sinagawa bilang parangal sa kabayanihan at kagitingan ni PO3 Ibrahim Mejia, isa sa mga nasawing 44 Elite Commando ng PNP SAP na namatay sa Mamasapanong Maguindanao na tubong San Nicolas, Pangasinan. Binigyang pagkilala ng buong pamahalang lokal ng San Nicolas sa pangunguna ni Mayor Alicia Premesias Enriquez kasama sila Vice Mayor Alvin Bravo, Governor Ramon Gico Datid na kinatawan ni Rebecca Saldivar, PNP Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged, Police Lieutenant Colonel Harun Rashid Ali, ang Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Police Captain Josh Banayos Jr. ang San Nicolas Police Station, si PO3 Mejia sa harap ng kanyang ina na si Ginang Helen Mejia at kapatid na si Lovely Mejia. Higit pa sa tungkulin ng ginawang sakripisyo ng SAP 44, 9 na taon na mula mangyari ito, nagbukas sa ating mga mata sa mas malalim na kahulugan ng pagsasakripisyo sa ngalan ng bayan, kung kaya't patuloy tayong magdarasal para sa kanilang mga kaluluwa at nagpapasalamat sa kanilang marangal na gawain, ayon pa kay Mayor Alice. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. 10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, UPAPRO Secretary Galvez tinungo ang Camp Abu Bakar at doon isinapubliko yun pong blueprint para sa development plan ng Camp Abu Bakar. Kung nga lang magdetalye nito, RH19, June Dimakutak. June, magandang umaga. Alaikum assalam ko, Young Angel.
Tinungo ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO ang Camp Abubakar at do'y formal na nilagdaan at isinapubliko ang Master Development Plan para sa transformasyon ng dating main camp ng MILF, ang Camp Abubakar na nasa Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao del Norte, na kasalukuyang headquarters ng 1st Marine Brigade. Ang aktibidad ay dinaluhan mismo ni UPAPRO Secretary Carlito Galvez, Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Sam Makakwa, Bangsamoro Planning and Development Authority Director General Muhajirin Ali, Parliament Members Baintan Ampatuan, Ali Salik at Liza Alamia, at na-witness din ng mga top officials ng MILF. Batay sa mga dokumentong ipresenta sa publiko, itatayo sa loob ng Camp Abubakar ang mga local industries, food security, agricultural productivity, housing projects, social welfare services, human resources development, at infrastructure developments. Ang National Housing Authority Region 9 naman ay iminungkahi na rin ang housing design para sa konstruksyon ng 234 housing units at ang 100 units nito ay ipipinance naman ng Bangsamoro Government. Sa pahayag ni Secretary Galvez, target ng plano ay ang mailunsad ang socio-economic activities sa loob ng 32 ektaryang Camp Abubakar bilang settlement site. Anya, sa makasaysayang pagkakaisang ito ng national government at ng MILF, ito mano ang magiging tulay upang maghilom ang sugat ng mga nakaraan at tulong-tulong na maihanda sa mas maliwanag na bukas ang susunod na henerasyon ng Bangsamoro. Sinisiguro naman ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa na ang blueprint ng Master Development Plan ay matutupad dahil sa mga ito ay napapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nilagdaan ng MILF at ng national government. Kasama rin sa ilulunsad na transformation program ang iba pang MILF camp sa Mindanao, ang Camp Omar, Camp Rajamuda, Camp Badre, Camp Bushra at Camp Bilal. Mula sa kaurunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makotak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June. 7 minuto bago mag alas 5 ng umaga, nanawagan ng tulong sa Arayat Express ang pamilya ng mga namatay sa karambola ng sasakyan sa Bataan noong Miyerkules ng gabi. Sa panayam ng DZRH, pinatitiyak sa bus company ng Arayat Express ni Nami Costales, kapatid ng isa pa sa 4 na namatay sa road accident, ang kaligtasan ng mga pasahero na sumakay sa kanilang bus. Nanawagan din ito sa LGU sa Bataan na isaayos ang kalsada sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ilaw at signage para sa kaligtasan ng mga sasakyang dumaraan dito. Narito po ang tinig ni Costales. Sa operator Arayat Express, maraming nadawit sa aksidente. Hindi ko po kayo nadadala. Under maintenance mga sasakyan nyo. Yung papa ko lagi sumasakay sa inyo. Every time tuwing pupunta siyang Nueva Ecija, lagi kayong mahihinto sa isang lugar. Before ninyo ilabas yung mga bus ninyo, make sure na okay lahat yon for the safety of your passenger. Dapat sa inyo inaalisan ng prangkisa eh. Ang inyong tinig na napakinggan ay yun hong kapatid ng isa sa 4 na namatay sa aksidente ho dyan sa Bataan noong Miyerkules ng gabi na si Nami Costales. Ang kanyang panawagan ay sana may ayos na yung kalsada at dagdagan yung ilaw at mga signage para rin sa kaligtasan ng mga sasakyang dumaraan. Dahil tama rin naman, marami sa ating mga kalsada ho dito ang niro-road widening lang, pero yung poste naiiwan. So kapag gabi, madilim, hindi rin naman nilalagyan ng mga ng ilaw. Marami naman ho ngayong paraan pwede. Kasama naman, kung di ako nagkakamali, kasama ho yan sa budget ng pag-road widening, paglalagay ng extra ilaw. Mag-road widening ka nga, iiwan mo naman yung mga poste sa gitna. Ayun tuloy, sa bahagi ng, di ko nababanggitin, pero di ko nababanggitin kung saan lugar to, pero sa Tansa, Cavite to. Yung mga poste, ni road widening ho, pero iniwan ho yung mga poste. So nangyayari, hindi ko alam kung linggo-linggo o exage ito. Lagi hong may na-aksidente, meron hong mga sumasalpok na sasakyan dahil madilim na nga yung lugar. Meron naiwan pa bigla pang susulpot yung poste. Habang nagmamaneho sila, kurbada ho yun Kurbada na, madilim pa. Di yung mga baguhang driver doon na dadaan doon sa kalsada na yon, pagka o-overtake man, ni road widening di supposed to be dapat merong
extra space, no? Kahit mag-overtake yung sasakyan, biglang sasalpok ko sa poste. Napakarami hindi ko alam sa tagal na panahon. Ine-example ko lang ito sa Tansa Cavite. Dahil napakatagal na panahon na ni-road widening yung kalsada dyan, hanggang ngayon hindi pa rin inilipat yung poste. Pero di ba dapat kasama ito sa pondo? Kung di ako nagkakamali kasama dapat, kung hindi man kasama yan sa pondo, bakit hindi sinama sa pondo? Dapat anticipated yan. Pero dyan ko naman pinupuri, in fairness naman sa bahagi naman ng Dasmariñas sa Cavite, dahil ni road widening yung kahabaan ng Aguinaldo Highway, pero hindi iniwan yung mga poste. Kahit gaano pa kalalaki yung poste na nandyan sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite. Pero hindi ko alam kung bakit sa Tansa Cavite may bahagi ng kalsada dyan na hindi pa rin inililipat yung poste. Ano ko kayang paliwanag dito? Tayo naman nagtatanong lang. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Agang-aga ganito mga pinag-uusapan natin. Pero nakakainit naman kasi talaga ng ulo kung araw-araw na wala nang pagbabago. Oras natin 2 minuto, 3 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Inatasan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Eastern Visayas Regional Officials at personal na tulungan ng mga pamilya sa Northern Samar na makarecover sa epekto ng baha bunsod ng shear line na tumama noong November 2023. Ito'y bilang tugon sa direktiba ni Gatchalian na simula na ng DSWD Eastern Visayas ang pamamahagi ng cash assistance sa mga pamilya sa Northern Samar sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng ahensya. Umaasa naman ang mga opisyal ng DSWD Eastern Visayas na matatapos nila ang distribution ng cash aid sa 123,133 na benepisyaryo sa mga lalawigan sa March 8. Naglaan ng DSWD ng tinaya sa 374.3 milyong piso para sa ECT ng mga apektadong pamilya. Samantala, pinag-aaralan naman ng gobyernong alisin ang lumang sistema sa regular na pag-i-issue ng Suggested Retail Price Bulletin o SRP Bulletin. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, maaaring mag-issue na lang ng SRP Bulletin tuwing may kalamidad kung saan magiging free market na ang estilo. Sinabi ni Nograles na tinalakay nila ito sa pulong ng National Price Coordinating Council. Suportado naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated ang nasabing panukala. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10-wheeler truck na wala ng preno sa Baguio City. Sumalpok, na-aksidente. Yung driver malubhang nasugatan. Buong detalye, RH41. Lakay Romy Gonzales. Romy, magandang umaga. Nagpapagaling sa paggamutan ng isang 43 anyos na driver ng 10-wheeler truck na nasangkot sa aksidente sa Bukawkan Road dito sa lungsod kahapon. May karga ang truck na abot sa 18 toneladang chicken dung at i-deliver sana sa Mountain Province. Ayon sa 29 anyos na kasamang pahinati ng driver, nagbusinang huli nang maramdaman nitong nawalan na ng preno ang minamanehong truck sa pababang bahagi ng kalsada. Kagad na nagresponde ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection Baguio, Station 2 ng Baguio City Police Office at 911 Rescue Team para saklolohan ang naipit na driver. Labis ang tinamong pinsalang ng naturang 10-wheeler truck matapos bumangga sa poste ng kuryente na nagdulot ng power interruption sa ilang bahagi ng lungsod. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 5:00 ng umaga.
Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagot. Ito makalipas ang 5:00 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. This time ang 5:00 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo pa rin ho ng ating mga balita ngayong 26 ng Enero 2024. Shearline Amihan patuloy na magpapaulan sa mga lalawigan sa Luzon at Kabisayaan. Epekto ng El Nino ramdam na sa mga palayan sa Zamboanga del Norte. Pangulong BBM hiwalay na nakipagpulong sa mga senador at kongresista matapos kanselahin ang LEDAC meeting. Administrative task ng mga guro inalis na ng DepEd. Mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ayon sa Department of Health. At call center agent arestado sa kasong rape sa Muntinlupa City. Yan ho ang ating ulo ng mga balita dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Mga mainit na balitang kinalap ng DZRH News Center sa Magdamag kasama ang ating mga RH reporters sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga partner stations ng Aksyon Radio at Radyo Natin. Ito po ang Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po ang inyong nakakasama. Ako po si Yuel Reyes. Bago lamang sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang kalagayan ng panahon. Magiging, bakit nga ba biglang lumamig ulit natong kahapon? Biglaan ang paglamig. Kanina pagising ko din naghahanap ako ng kumot. Nakasama na natin si Ginoong Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga. Magandang umaga Sir Yuel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Patuloy natin mararanasan ang epekto ng shearline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Visayas. Kaya makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakidlat sa areas ng Eastern Visayas at Caraga. Samantala, patuloy rin natin mararanasan ang pag-iral nitong northeast monsoon o yung hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil sa amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan na may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa mga areas ng Cagayan Valley, buong Kabikulan at sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, malaking bahagi ng Mimaropa, sa areas rin ng Aklan at sa Capiz. Sa lalalabing bahagi ng ating bansa ay mas maaliwalas na panahon na ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga light rains o dagliang pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon. Samantala may tsansa naman tayo ng mga thunderstorms. Ito yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 21 to 29 degrees Celsius. 12 to 21 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 27 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman nating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat baybay ng eastern sections ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, eastern coast ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at may gale warning rin tayo nakataas sa eastern coast ng Catanduanes, Albay, at sa Sorsogon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabagit na baybayin, kung maaari ay huwag po muna tayong pabalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon hanggang sa napakalong karagatan. Samantalang sa ating mga kababayan na maglalayak, iba yung pag-iingat rin dahil makakaranas rin tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil. Sir Dan. Yes po. Opo, yung malamig na panahon na naranasan ho natin, epekto ho ito ng amihan, ano po,
Inaasahan ho ba natin na hihina ito o lalo pang lalakas sa mga susunod na araw? Inasan po natin na sa mga susunod na araw lalo pang lalakas ito na kung saan posible na rin itong maapektuhan ang malaking bahagi ng Visayas. Sa ngayon po, Luzon pa lamang yung area na apektado nito. Alright, maraming salamat Sir Dan. Maraming salamat po, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita dito sa MUP, Magandang Umaga Pilipinas. Pagbibigay ng discount sa toll fee para sa senior at PWDs, pinatitiyak sa Kamara. Buong detalye, RH12, Mana Milky Rigunan. Miss Milky. Nakuha ng katiyakan ng Kamara na bibigyan ng 20% discount sa toll fee ang mga senior citizens at persons with disabilities. Ginawa ng kinatawan ng San Miguel Corporation ang pagtiyak sa hearing ng House Committee on Ways and Means, Committee on Senior Citizens at Special Committee on PWDs sa implementasyon ng mga batas na nagbibigay ng diskwento at iba pang mga benepisyo sa senior citizens at PWDs. Ang hearing ay resulta ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez sa mga natatanggap na reklamo laban sa ilang business establishments na hindi umano nagbibigay ng benepisyo na nakasaad sa batas. Ayon kay dating Public Works Undersecretary Rafael Yabut, pinuno ng Infrastructure Group ng SMC, suportado ng kanilang kumpanya ang pagbibigay ng 20% discount. May pag-unayin umalo sila sa Toll Regulatory Board at iba pang ahensya ng gobyerno para maplansya ang pagbibigay ng diskwento sa toll fee. Noong nakaraang linggo dahil sa hearing ng Kamara, inalis na ng Starbucks ang kadalang one food, one item, one beverage limit sa binibigyan ng 20% discount kasabay ng paghingi ng paumanhin. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Milky Rigunan. Samantala, mahigit 717,000 na ang pinsala ng El Nino phenomenon sa mga palayan sa Zamboanga del Norte. Ito ang nakasaad sa inilabas na unang El Nino Bulletin ng Department of Agriculture ngayong taon. Sa datos mula sa DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers, 22 magsasaka sa probinsya ang naperwisyo ng tagtuyot habang apektado ang 22.25 hektarya ng kanilang palayan. Balak ng DA na magsagawa ng cloud seeding operations sa lalawigan at ipakilala sa mga magsasaka ang mga drought-resistant na pananim. Balita pa rin sa agrikultura o sa panahon na 8 probinsya sa bansa ang nakararanas ngayon ng matinding tagtuyot dahil sa epekto ng El Nino. Kabilang sa mga tinukoy ng Task Force El Nino na mahigpit nilang tinututukan ang mga lalawigan ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Ayon sa Office of Civil Defense, ilang interventions na ang kanilang inilatag kasama ang mga ahensya para maibsan ang epekto ng El Nino. Kabilang dito ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong magsasaka at mangingisda ng Department of Agriculture, pagtiyak ng sapat at malinis na tubig ng DENR at pagsiguro na walang kakalat na sakit sa panig ng DOH. Una nang nagbabala ang DOST Pag-asa na higit sa 50 probinsya sa bansa ang makararanas ng tagtuyot. At sa katatapos nga lang nating panayam sa Pag-asa, sinabi na ngayong may tagtuyot tayo, pero yung malamig na panahon na nararanasan ho natin ngayon dito sa Luzon, napakalamig. Kung paggising nyo ho ngayon, kakabukas nyo lang ho ng inyong mga radyo, masarap ngayon ang bulalo, masarap ngayon ang kape, masarap ngayon ang kung papartneran niya ng pandesal. Ano? Dahil yung ganito hong panahon na napakalamig, sabi ho ng Pag-asa ay mararanasan pa natin hanggang sa mga susunod na, hanggang Pebrero actually, sa mga susunod na araw ay lalo pa itong lalakas. Kaya kung walang kayakap, bumili ng kumot. Okay? Di kaya naman ilabas na inyong mga kumot. Ano ho?
Dati ako kasi sa inyo ho, hindi ho ako makumot, hindi ho ako nagkukumot talaga dahil napakakapal ng aking balat at ng balahibo sa katawan. Hindi ako nagkukumot ho talaga, bihira ako magkumot. Pero nitong mga nakaraang araw, lalo na pag entrada ho ng Enero, napakalamig ng hangin. Nagano na ho ako, nagkumot na ho ako kahit manipis lang, at least naiibsan yung lamig ng panahon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, alas 5:15 ng umaga, kinansela ni Pangulong BBM ang nakadakdasa ng LEDAC meeting kasama ang mga senador at kongresista. Ayon kay Senadora Amy Marcos, nagsagawa na lang ng hiwalay na executive session ng Pangulo sa mga lider ng dalawang kapulungan sa gitna ng girian sa People's Initiative. Ito ang unang pagkakataon na hiwalay na pinulong ni PBBM ang mga lider ng Senado at Kamara. Inimok naman niyang Pangulo o ni PBBM ang publiko na huwag ibaon sa limot ang kapayapaang ipinaglaban ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o yun hong tinaguriang SAF-44. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ika-9 na anibersaryo ng malagim na kamatayan ng SAF-44 sa National Police Academy sa Silang Cavite. Ayon kay PBBM, dapat gawing inspirasyon ng mga Pinoy ang pagbubuwis ng buhay ng SAF-44 para magkaisa sa paglaban sa mga kinakaharap na hamon ng bansa. Hindi anya kayang matumbasan at mabayaran ang pagkamatay ng SAF-44 kahit pa sa mahabang panahon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, alas 5:16 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:17 ng umaga, inyo pa rin po nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes, ngayon pa rin hong Friday morning. May pasok ho gising na ho, bango na, kape-kape na. Sa mga nakatutok na sa atin, sa mga suki natin na nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Good morning ho sa inyo at magandang araw. Anumang oras at panahon, anuman ang klima sa inyong kinalalagyan ho ngayon, anumang oras ho kami nakakarating. Ang amin hong broadcast ay bumati ho kami sa inyo ng magandang araw. Dito pa rin ho sa Magandang Umaga, Pilipinas. Sa mga suki ho natin, si Ria Soto, lagi nakatutok sa atin kahit sa RH Balita tuwing Sabado ng tanghali. Magandang umaga, magandang tanghali ho sa inyo. Sa anumang oras ho kayo nakatutok sa amin ngayon. At anumang oras ho nararating ang aming broadcast. Ngayon din ho sa Atlanta, Georgia, USA, si Eduardo Narvaez. Good morning, good morning. Eduardo Umampo mula sa California. Ito yung mga suki na ho natin sa abroad, mga suki ng Magandang Umaga Pilipinas na lagi nakatutok kay Kuyang Angelo Palmones. Yung sa binabanggit ni Ka Eduardo Narvaez, manyakis din daw yung tawag dun sa pinag-uusapan natin kanina. Totoo naman dahil pinagnanasaan yung bata, kung naabutan nyo sa mga kabubukas pa lang ho ng radyo ngayon, pinag-uusapan ho natin kanina yung mga kaso ng pedophilia. Pedophilia, grooming, mga pumapatol sa minor de edad na hindi naman dapat inormalize, lalo ho sa panahon ho natin ngayon. Nakatutok naman mula sa
San Andres, Maynila, si Algie Bobon. Good morning, good morning. Merville, good morning sa'yo. Kahit medyo chill-chill lang tayo ngayong umaga, no? Maraming nagtatanong ho sa atin. Maraming reaksyon din ho doon sa sinasabi natin na yung mga poste na hindi inaalis dahil hindi, palagay ko hindi lang din naman ho dito sa atin, sa mga paligid-ligid ho natin yung mga ganitong karanasan at kanya-kanya ho tayo, meron tayong mga karanasan tungkol ho dyan sa mga poste na hindi ho inaalis. Nag-road widening tapos iiwan lamang sa gitna ng kalsada. Meron sanang tumagal ng kung walang pondo nung para sa gaan nung taon na yon. Di sana naihabol sa susunod na taon para hindi ho nakatenga yung proyekto. At para sa kaligtasan, unang-una rin naman na inyong mga residente dyan kung hindi man ho yan local government project, di sana tinulungan ng LGU na maisaayos na mapukpok yung DPWH sa kanilang lugar, katulad ho ng ginawa dito sa Maynila ni Mayor Hani Lacuna na tinulungan na yung DPWH national sa kanila ho sa pag-aayos nung tinatawag nating Lagos Nilad. Sana ho yung mga LGU natin baka kailangan ng gisingin na pukpukin naman, na tapusin yung mga nakabalandra nilang pondo proyekto. Nasaan ang pondo niyan kung gana, kung hindi tinapos ng kung hindi agad tinapos Sabi ni Jojo Sigismundo, sinabi kasi natin kanina sa Dasmariñas sa way sa Aguinaldo Highway inilipat din naman yung mga posteng nakabalandra matapos ang road widening, pero marami pa rin daw sa mga inner roads, ganoon. Sa mga nakatutok sa atin sa kalsada, sa mga namamasada na ho ngayon, sa mga kapwa natin motorista, mga tsuper, good morning ho sa inyo. Kape-kape na. Maganda umaga, Pilipinas. 5:21 ng umaga. Good morning rin ho, syempre sa mga nakatutok sa atin dyan sa Japan, sa Germany at sa Las Vegas, Nevada, si Nestor Carandang. Good morning sir. At sa mga nakatutok pa sa atin ng mga OFW saan mang panig ng mundo, mabuhay po kayo. 5:22 ng umaga. Kung ano-anong issue mano ang pinupukol laban sa People's Initiative upang magulo ang panukalan na maamyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution para dumami ang mamumuhunan sa bansa. Ayon kay House Committee on Constitutional Amendment Chairperson Alfredo Garbin ng Ako Bicol Party List, ang pagsulong ng People's Initiative upang maamyendahan ang konstitusyon ay pinapayagan. Sinabi ni Garbin na kung ano-anong pananakot at maling impormasyon ang ipinupukol sa People's Initiative upang mapigilan ito. Sinabi ni Garbin na malinaw na ang isinusulong na pagbabago sa People's Initiative ay maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon na naglilimita sa pamumuhunan na maaring dalhin ng mga dayuhan sa bansa. Kinondena na naman ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte ang diversionary plot umano ng mga senador sa pagtutol nito sa isinusulong na People's Initiative upang maamyendahan ang konstitusyon. Ayon kay Congressman Villafuerte, isa sa mga issue na ginamit ng mga senador sa inilabas na manifesto upang tutulan ang People's Initiative ay ang posibilidad na maamyendahan pati ang probisyong politikal na konstitusyon. Paliwanag ni Villafuerte, sa kasalukuyang konstitusyon ay hanggang 12 taon maaaring tumagal sa pwesto ang mga senador, 6 na taon sa unang termino at dagdag na 6 na taon kung mananalo sa re-election. Habang ang mga kongresista, gobernador, alkalde at iba pang mga mas mababang posisyon ay maaari lamang umupo ng hanggang 9 na taon o 3 termino na tig 3 taon.
Ayon kay Villafuerte, dapat magpaliwanag ang mga senador sa publiko na ang kanilang pagtutol sa pag-amyenda sa konstitusyon ay hindi dahil natatakot sila na babawasan ang haba ng kanilang pag-upo sa pwesto. Si Villafuerte, ang Pangulo ng National Unity Party na mayroong 45 miyembro sa Kamara de Representantes at ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara. Oras ho natin alas 5:24 ho ng umaga. Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ako po inyo nakakasama sa loob ng isang oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ako po si Yuel Reyes. Alas 5:24 ng umaga. Dahil sa kasong pagpatay, arestado sa Valenzuela City. Kung kasong saan siya wanted ay sa Caloocan at nasukol sa Valenzuela. Buong detalye, RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Joel, good morning. Matapos ang 8 taong pagtatago dahil sa kasong murder sa Caloocan, naaresto rin ng suspect sa Domingo Compound sa Barangay Rincon sa Valenzuela City. Ayon dito kay Police Colonel Robert Lacuesta, pinugis ang suspect na si Aga Jimboy dahil sa kaso ng bawsi. Pero nang i-verify ito sa dala ng wanted person, siya rin ay pinutugis dahil sa kaso naman ng murder. Mapag-alamang May 16, 2016 pa, nang maglabas ng warrant of arrest si Judge Roselia Hipolito Bunugan ng RTC Branch 122 sa Caloocan sa kasong murder. Mula noon ay nagtago naman ang suspect hanggang matabunan na ang kasong kinakasangkutan. Wala pa rin sa karara sa Pilipinas, di sa rin ako sa Resort 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Oras natin alas 5:30 na ng umaga. Gising na, bangon na, kape-kape na. Sa mga malilate ho, mukhang malamig ang panahon. Ang hirap bumangon. Ano? Lalo na kung ganitong malamig ang panahon, napakahirap bumangon. Kaya ngayon pa lamang ho, magkape-kape na para makapag-stretching at hindi malate mamaya. Dahil alas 5:31 na ng umaga. Good morning. Nakatutok sa Tondo, Maynila, na laging suki natin na si OJ Macapagal. Mami OJ Macapagal, good morning. At sa mga nakatutok din sa atin sa ating YouTube at dzrh.com.ph. Atin munang balikan ang naganap na Basic Education Report ni Vice President Sara Duterte kahapon at ang ilang mga nagawa ng ahensya sa ilalim ng matatag curriculum. Special report ni Pamela Adriano. Pamela? Malinaw at komprehensibo. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabuuan ng ikalawang Basic Education Report ni Vice President at Education Department Secretary Sara Duterte para sa taong ito. Ibinigay ng Vice Presidente ang updates tungkol sa mga programa at proyektong isinusulong ng kagawaran sa ilalim ng matatag agenda. Pagbabahagi ni Duterte, sa kasalukuyan, ang matatag K-10 curriculum ay sinusunod na ng nasa 35 eskwelahan mula sa 7 rehiyon sa bansa. As we speak, the Matatag K-10 curriculum is already being piloted in 35 schools across 7 regions in the country. We are actively monitoring the pilot run to determine areas that may need enhancements before its nationwide implementation in school year 2024 to 2025. Isa pa sa mga ibinida ni Duterte ang naabot-an niya ng Last Mile Schools program na naglalayong punan ang mga kakulangan sa gamit at pasilidad ng mga eskwelahan na nasa disadvantaged areas. 2023, despite delays, we have made significant progress as we led the simultaneous ceremonial turnover of 24 completed last mile schools and delivered a total of 63 last mile schools to date. Samantala, ayon naman sa Pangulo, hindi lamang daw mga estudyante ang dapat binibigyan ng grado, kundi ang education system mismo sa ating bansa. It is also the educational system that we must assess as well. In fact, we should hold ourselves to a higher standard than those that we set for our children. We should give ourselves assignments harder than what we ask our learners to submit.
We must subject ourselves to tougher diagnostic tools so we can use the results to make lesson plans that will help us meet our greatest obligation to our youth. Pinasalamatan din ng Pangulo si Duterte dahil sa mga naabot na tagumpayan niya pagdating sa sektor ng edukasyon. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagbati sa Vice Presidente dahil sa naging pangangasiwa nito sa pinakamalaking ahensya na may pinakamarami anyang nasasakupan. So certainly the milestones achieved so far deserve our congratulations. Daghang salamat, Vice President Inday Sara. Your stewardship for the biggest agency with the largest constituency and, I would say, the most difficult mandate. Ayon pa sa Pangulo, nasa libo-naan niya ang mga classroom na naipatayo at ipinaayos ng DepEd at umaasa itong madaragdagan pang bilang ng mga silid-aralan ngayong taon. Git pa ni Pangulong Marcos, sana raw ay mabago na ang konstruksyon ng mga paaralan na dapat ay matibay para protektahan ito sa malakas na kalamidad na nananalasa sa ating bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isa rin ho ako dun sa mga naniniwala ho na malaking nabunutan ng tinik ang ating mga guro dito ho sa ginawa na pag-aalis ng administrative task. Dahil sa napakarahabang panahon, marami tayong nakakausap din ng mga guro na yan ho ang kanilang idinadaing din yung mga trabahong hindi naman dapat sa kanila. After all, wala namang natutuwa sa atin kapag ibinibigay sa atin yung mga trabahong hindi naman natin dapat ginagawa. No? Lalo na ho dito sa ating mga guro, on top of the education problem sa ating bansa na marami ho tayong kinakaharap. Dyan ho yung iba't ibang survey ho, di ba? Mababa tayo sa reading comprehension, mababa tayo sa ganito, sa ganyan. At least ho sa ganito, malaki yung maitutulong nito para lalo nating maitaas yung antas ng edukasyon ho sa atin. Sabi nga natin noon, hindi natin sinisisi sa ating mga guro yung kalagayan ng ating edukasyon, pero tulungan din natin sila, tulungan ng pamahalaan na sa iba't ibang mga bagay. Katulad nito, malaking bagay ho ito. Mula ho noong isang taon sa 56 admin task ay hindi ho ito biglaan. Yung pagtaalis ng administrative task sa ating mga guro ay hindi biglaang naialis sa kanila. O nga naman dahil upang hindi maapektuhan yung iba't mga serbisyo. Mula 56 na ibaba sa 11 noong September 2023. Ito ho yung sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte noong Setyembre noong isang taon. From 56 to 11 at ngayon ay totally na inalis na. So nag-hire ng 3,500 na administrative officers at 1,500 na project development officers noong isang taon. At on top of that, bukod ho dyan sa hinire na 5,000 noong isang taon ay mag-hire pa muli ng 5,000 para mapunan yung mga ginagawa ng ating mga dati nang ginagawa ng ating mga guro na siyang gagawin naman na ngayon ng administrative officers. So magandang development ito at sana may makausap din tayo na sa mga kahit sa mga nakikinig ho sa atin na makausap natin na ano ba yung mga malalaking administrative task na naiatas na ho sa inyo na malaking bagay itong naging desisyon ng DepEd na totally alisin na yung admin works dahil sinasabi nga kanina ni dun ho sa news item ho natin, binabasa natin na dapat malinaw kung ano yung specific na aalisin, ano yung mga specific na aalisin para hindi naman tayo nagtuturoan din kung dapat hindi ko na ginagawa yan. Bakit? Hindi ko na dapat ginagawa. Kaya dapat malinaw ho yung mga ganitong bagay. Pero at least welcome development pa rin. Magandang umaga, Pilipinas! Police NCRPO kalaboso sa kasong estapa. Buong detalye RH29. Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Joel. Hindi na nakapalag ang itong isang pulis na membro ng Regional Headquarters sa Support Unit ng NCRPO nang ito'y maaresto sa kasong estapa sa lungsod ng Manila. Ang nabanggit na pulis at kinilala
ng MPD na si Police Corporal Marvin Valenzuela. 35 anyos at ito'y nakatira sa Sampaloc, Maynila. Naaresto si Corporal Valenzuela sa isang fast food chain dito lamang sa UN Avenue, malapit sa pinaka-headquarters ng MPD. Inaresto si Valenzuela dahil matapos reklamo ng mag-asawang Ingrid at Lionel Canlas na residente naman ng Barangay Bagong Bayan na Teresa Rizal. Salaysay ng mga biktima, ipinasalo sa kanila ni Corporal Valenzuela ang kotse na kinuha nito ng hulugan noong pang November 19, 2019. Ayon sa mag-asawa, buwan-buwan silang nag-aabot ng cheque sa polis kung saan nagtiwala sila dito dahil ito ay isang polis. Nagulat na lamang ang mga biktima na hatakin ng bangko ang sasakyan habang nasa isang mall sila sa Antipolo City nito lamang January 20, 2024. Nabatid na umabot sa 900,000. Halos 1,000 na naibigay ng mag-asawa kay Valenzuela kung kaya't kanila itong ireklamo at nanawagan na rin sa mga otoridad sakali may iba pa mga nabiktima na ganitong uri ng modus o panuloko ng naturang pulis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas Disaris, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 29 Boy Gonzales. Samantala, PBBM tiniyak ang suporta sa mga programa ng DepEd. RH14, Leth Narciso. Leth. Ginarantiyahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta sa Department of Education. Ang pagtiyak ay kasunod ng mga inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na mga plano at programa para mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Natuwa ang Pangulo sa pilot testing ng matatag curriculum sa 35 mga paaralan sa 7 rehiyon at umaasang maipatutupad na rin ito sa buong bansa. Pinuri din ito ang Catch-up Fridays dahil sa paniniwalang nasa pagbabasa ang pag-asa at nasa pagbibilang ang magandang kinabukasan. Bumilib naman si Pangulong Marcos na nagawang makapagtayo at magkumpuni ng DepEd ng libo-libong mga silid-aralan sa kabila ng mga hamon. Kaugnay nito'y tiniyak ng Presidente na gagamitin ng tama at walang masasayang na sentimo sa pondo ng pamahalaan para sa pagdaragdag ng mas marami pang paaralan at mga silid-aralan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH14, Miss Leth Narciso. Mula Malacanang, lundag naman tayo sa Senado. Pagsasabatas sa Anti-Online Gambling Act, isinulong sa gitna ng pagbabalik ng isabong. Sa detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Panahon na upang isabatas ang Anti-Online Gambling Act. Ito ang panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano kasunod ng mga ulat na patuloy pa rin ang operasyon ng isabong sa bansa. Sa kabila ito ng patuloy na suspensyon ng operasyon nito alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kahapon na bulgar na nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng isabong bagamat ito ay palihim. Nang nangyari ang pagkawala ng ilang sabongero noong 2022, inihay ni Cayetano ang Senate Bill No. 63 na naglalayong ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling at parusahan ang mga sinumang nasa likod nito. Marami na umunong nasirang buhay dahil sa isabong at online gambling. Susunod ng sisirain na ang buong bansa kapag ito ay magpapatuloy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 28 Raymond Dadpaas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May sina Pasig City Mayor Vico Soto at isang malaking kontratista. May word war sa social media. Buong detalye, RH52 Edel Parosa, anong pinagawa yan? Yuel, gumising sa mga Pasigenyo ngayong umaga itong palitan ng mga birada sa social media nila Mayor Vico Soto at ng quadruple A umanong kontraktor. Malaking kontratista itong St. Gerard Construction Company.
Ito'y matapos isa-isahin ng alkalde sa kanyang Facebook page ang umanay mga paglabag ng St. Gerard na pag-aari ng pinangalanan din niyang sina Curly at si Sara Vizcaya. Ayon mismo kay Mayor Soto, mistulang inaamin ng St. Gerard na mayroon silang binabayarang fixture sa City Hall para maglakad ng papel ng ilan nilang ipinapatayo sa syudad. Ibinunyag din ng alkalde na gusto ng kontratista na magtayo ng commercial building sa isang residential zone. Bukod pa sa nakatayo ng gusali sa Bambang na bagamat may clearance taong 2018 ay questionable umano dahil sa zoning pa rin ng lokasyon. Kahapon mismong si Mayor Vico ang sumita sa isa pang ipinapatayo ng St. Gerard na umano'y walang building permit at sinubukan na rin niyang balaan bago pa man ituloy ang konstruksyon. Sumagot naman si Curly Vizcaya sa social media ngayong madaling araw at inalmahan ang pagsasapubliko ng issue sa social media. Naging ang pagbubunyag sa klasifikasyon ng kanilang kumpanya sa Facebook. Umapela si Vizcaya na maigit ang kanilang karapatan o maigit ang kanilang karapatang ikonsiderang inosente habang hindi pa napatutunayan ng mga idinadawit sa kanila. Lalo't umaasa rin si Vizcaya na makausap ng personal ang alkalde. Binigyang linaw naman ni Mayor Vico Soto na kailangan niya itong ilahad sa Facebook bilang proteksyon na rin umano sa kanyang sarili at dahil sa nauna na umanong mga pasaring sa social media ang mga may-ari ng St. Gerard Construction. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BJH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 5-2, Edniel Parrosa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang, alas 6 na ng umaga. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Sa mga may pasok pa ho at hindi pa bumabangon, malamig ho ang panahon at sinabi ng Pag-asa na lalo pa hong lalamig sa mga susunod na araw. Kaya tayo ho ay maghanda-handa na at posible pa yung lumawak hanggang sa Visayas at Mindanao. Demolition ng footbridge sa bahagi ng EDSA West Avenue para sa SM North EDSA Concourse Project umarangkada na. RH5, Val Gonzales sa detalye. Val, magandang umaga. Good morning, Yuel. Simula kagabi ay sinimulan na ang SM North EDSA Concourse Project. Ito isang busway station para sa EDSA Busway Project ng Department of Transportation. Dahil dito ay sarado at hindi na muna padadaanan ng footbridge na papunta ng West Avenue sa may bahagi ng Paramount. Sa abisong inilabas ng Barangay Santo Cristo, Quezon City, ang magagamit ng publiko ay ang MMDA pedestrian footbridge na papunta ng Sky Garden sa SM North EDSA. 180 araw ang target na completion ng nabanggit na proyekto. Para sa ang proyektong ito ay state of the art busway station na mayroong walkways, escalators at elevators patungo sa iba't ibang mga commercial establishment sa North Avenue, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Walong minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga, binalaan ng Bureau of Customs ang mga OFW laban sa 16 na forwarding company para sa pagpapadala ng mga balikbayan box. Kasunod ito ng mga ulat ng pag-abandona at mga derogatory practice ng nasabing mga kumpanya. Ayon sa BOC, dapat kinikilala ng Trans Global Incorporated ang binipiling forwarding company upang matiyak na ligtas at may de-deliver sa tamang oras ang kanilang mga balikbayan box. Hinimok din ng ahensya ang OFWs na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang reklamo sa mga kumpanya para mapanagot ang mga ito.
Patay naman ang isang leader ng criminal group at itinuturing na most wanted sa Bicol Region matapos na makipagbarilan sa mga pulis sa Parañaque City kahapon. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nagsasagawa lang ng surveillance operation ng mga pulis nang biglang kumasa ang suspect na si Gilbert Concepcion. Nabatid na dating Army personnel si Concepcion na nag-awol hanggang maging kriminal at masangkot sa pagkamatay ng nasa 100 biktima sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa kanya, sangkot din sa serye ng nakawan, extortion, kidnapping, rape, gun running at gun for hire at activities ang mga kapatid ni Concepcion. Ay naman kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., si Concepcion ay responsable rin sa pagkamatay ng sarili niyang ama. Isang Pilipino pa ang tinutugis ngayon sa Hawaii dahil sa kasong second-degree theft. Kinilala ng Honolulu Police ang Pilipinong si Dylan Tolentino na tumangay umano ng $25,000 sa Target store sa Kapolei kasama ang isa pang suspect. Napag-alamang sa pulisya napag-alaman na may 4 ng kaso si Tolentino at pinaniniwala ang nagtatago ngayon sa Waipahu area. Hinimok ng mga otoridad ang publikong agad ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyong makapagtuturo sa suspect. Nagmula naman sa General Trias City sa Cavite ang bagong miyembro ng Millionaires Club ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Siya lang naman ang nakapag-uwi na tumama dun ho sa higit 45 milyong pisong jackpot sa Mega Lotto 645 draw noong Miyerkules ng gabi. Kabilang sa mga lumabas na winning combinations ang mga numerong 5, 12, 19, 1, 28 at 8. Mayroon namang 171 mananaya na nakapanalo ng 5 mula sa 6 na kombinasyon at mag-uwi ng tig 32,000 pesos. Yeah, baka naman. Dahil manalo ka lang dito ng kahit ilan lang palang numero, no? 5 mula 6, malaking bagay na rin yung 32,000 pesos. Lalo na ho sa nagtataasan nating presyo ng bilihin sa ngayon, ano? 5 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga, nasunog ang isang bahagi ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog sa mezzanine area sa Doctor's Quarter na nasa ikalawang palapag ng ospital. Nangyari ang sunog noong Miyerkules ng gabi at naapula rin agad ng nasa 10 fire trucks pasado alas 12 ng hating gabi. Loose electrical connection ang sanhi ng sunog habang itinaya naman ang halaga ng pinsala sa 1,000 piso lang. O 1,000 ba to pero 1,000 lang daw ho yung tinatayang pinsala ng sunog. Wala naman nasaktan sa nangyaring sunog na sumiklab sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Bumulusok naman ang bilang ng mga turistang Chino sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Chinese Ambassador Huang Xilian kasabay ng inaugurasyon ng Chinese Visa Application Service Center sa Makati. Ayon sa Chinese Ambassador, mula sa halos 1.8 milyong Chinese tourist sa bansa noong 2019 ay bumagsak ito sa halos 200,000 na lamang noong 2023. Sinabi naman ng Chinese Ambassador na natutuwa siya sa paunti-unting pag-recover ng turismo pero malaki pa niya ang maaaring ma-improve nito lalo kung ikukumpara sa bilang noong pre-pandemic. Sa ngayon, nire-resolba din ni Huang ang lumalagong interes ng mga Pilipino na bumisita sa China kung kaya't inilunsad nila ang Visa Application Center. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aktor na si Raymart Santiago ayaw na nga bang patulan ang mga ibinabatong paratang sa kanya ng dating misis na si Claudine Barreto? Chika, hatid sa atin ni Tita Morley Alinio. Tita Morley.
Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Hindi na lumaki pa, hindi na nadugtungan pa. Namatay agad-agad yung isyong pinasabog ni Claudine Barreto na siya ay nadugasan, na siya ay naisahan ng kanyang dating asawang si Raymart Santiago sa kanilang joint account. Ayon kay Claudine noon, almost 116 million pesos daw ang natangay ni Raymart. Pero dead ba si Raymart? Hindi pinansin ang mga akusasyon, ang mga sinabi ni Claudine Barreto. Kaya ang ending, walang issue. Parang nagsalita lang sa hangin si Claudine. Ay, nakakaloka, as in super mega kabaliw. Dahil hanggang ngayon ay hindi nagsasalita si Raymart at ayaw niyang patulan ang nasabing usapin. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Oy, nako, gising na ho, bango na, kape-kape na. 1 minuto na lang, 6:00 na ng umaga. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nakasama natin sa kalsada, mga nag-aalmusal, mga kapwa natin motorista. Ngayon ay Chill Friday, literal na chill dahil napakalamig ng panahon. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes hanggang susunod na episode ng Magandang Umaga Pilipinas!